Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid sa Maynila. Sa Paco, good morning. Ganon din po sa Nueva Ecija at sa Barangay Salvacion. Good morning po sa inyong lahat at Merry Christmas. Ano po? So chapter 8 tayo ng mga gawa. Itong chapter 8 pong ito ay ang tungkol ito sa pag-usig ni Saulo sa iglesia. Kung makikita po natin, ito si Saulo, tinatawag na Saulo, na kung naaalala po ninyo sa chapter 7, siya po yung kumbaga yung mga bato kay Esteban, yung kanilang mga balabal ay inilagay nila ito sa paanan ni Saulo. Ito yon si Saulo ngayon. Ngayon, basahin po natin ang chapter 8, but before that, tayo po muna ay muli ay dumulog sa ating Diyos at hingiin natin ang habag niya sa atin na maintindihan ang salitang ito at sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. So let's pray. Hallelujah, Father God. Lubos po naming pinasasalamat ang bawat pahina ng iyong banal na aklat na nagdudulot sa amin ng pananampalataya. Pinapakita nito ang kapangyarihan mo, O Diyos, sa amin at nagtuturo ito ng tamang pamumuhay, nagdadala sa amin sa kabanalan at naglalayo sa amin sa anumang gawain ng kasalanan sa sanlibutan ito. Kaya salamat po, Ama. Buksan niyo po nawa ang pandinig ng bawat nakikinig sa oras na ito at malinaw na maintindihan ang mensahe mo. Salamat po. Pinupuri ka namin, Ama, sa iyong katapatan, yung kadakilaan sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So chapter 8, sabi po dito, inusig ni Saulo ang iglesia. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Yan nga po yung sa chapter 7, na kung paano nila pinagbabato si Esteban. Sabi dito, nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria, which is ito po yung utos nga din ng Panginoon na nangyari sa sitwasyong ito. Nangyari yung bilin ng Panginoong Hesus na ipangaral ang kanyang salita mula sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, 'di ba? At ito nga po at sa hanggang sa dulo ng sanlibutan ito. So ito po yung naging dahilan, sabi dito, nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Kita po natin yun, si Esteban, chapter 7 po. Makikita nyo dito yung kasaysayan nito ni Esteban. Okay? So, chapter 8 tayo ngayon. Sabi niyan sa verse 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinakaladkad at ibinabilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. So, ayan po, yan yung pag-uusig ni Saulo sa mga believers. At pero makikita natin dito, siya ang pagtinawag na siya ng Panginoon, siya po si Apostol Pablo, So pakinggan po natin. Ngayon, verse 4. Ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila pumunta. Nagpunta si Filipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Filipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. So iyon po, talagang ang taong nangangaral na may nakikitang kapangyarihan ng Diyos, talagang marami po ang susunod at mananampalataya, At sabi po dito, verse 7, ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinasapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una,
pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Pakinggan po natin ito, doon daw sa lugar na yon, may taong nagngangalang Simon na kumbaga nasikat, nakilala sa lugar na yon dahil sa kanyang magic, salamangka, kumbaga, sabi diyan, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya ay isang dakilang tao. Ito pong si Simon, pinagmamalaki niya doon sa lugar na siya ay dakilang tao, sabi diyan. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. So, kumbaga kilala itong si Simon sa lugar na iyon, sa pamamagitan ng kanya mga ginagawang pagsalamangka. So, sa lugar, kilala siya. At sabi diyan, ang lalaking ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ang lalaking ito, ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, sabi nila. Yun ang kasi nakikita nila na si Simon nga, nakakagawa ito ng mga salamangka, salamangkero po siya. Ibig sabihin, yung mga nakakagawa ng mga magic na yan. At akala doon sa lugar na yon, siya ay galing sa Diyos. Sabi diyan, mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Kumbaga kasama po dito si Simon. So, tingnan nyo po doon sa pangangaral na to ni Felipe, doon sa sabi po dito sa Samaria, mayroong isang lalaki nagngangalang Simon na kilalang kilala sa lugar, at siya nga nagpe-perform ng kung anong mga miracle or mga salamangka. Kaya doon sa lugar na yun, napahanga ang mga tao, At nang dumating ito po si Felipe sa lugar na yan, kung saan na si Simon ay kilala at kinikilala, nangaral si Felipe, marami ang nananiwala patungkol sa pangaral sa Panginoong Hesukristo. At marami ang nagpabautismo. At kasama dito itong si Simon. Sabi dyan, pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. So dahil sa pagsama-sama ni Simon kay Felipe na lingkod ng Diyos, nakita niya ang mga himala na ginagawa ni Felipe. Sabi po dito, nang mabalitaan ng mga apostol, verse 14 po, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Ayan, tumanggap Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Kita niyo po ito si Simon, Nakita niya kasi nga siya, naging sikat siya doon sa lugar na yon. Kinikilala siya ng mga mula sa kamababang klase o sa mga mahirap hanggang sa mga kilala na tao o matataas sa lipunan. Kinilala ito si Simon sa pag-perform ng mga pagsalamangka niya. Kaya nung dumating si Felipe, ito ay naniwala din at nagpabautismo din. At nung dumating nga sina Juan at sila Pedro, nang ipinatong ang kamay doon sa mga nabautismuhan, tumanggap ito ng kapangyarihan sa pamamagitan. Tumanggap sila ng ipinagkaloob ng Espiritu.
at nakita ito ni Simon. Ano? Kaya ang sabi ni Simon, sabi po dito, nakita ni Simon ng Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang mapatungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Ayan. Sinagot siya ni Pedro. Si Simon po gusto rin na, kasi nakita niya na sa pagpatong ni Pedro at ni Juan ng kamay doon sa mga Samaritanong nagpabautismo, nakita nila ang kapangyarihan ng Espiritu, tumanggap sila ng Espiritu Santo. Kaya si Simon, inaalok niya si Pedro at si Juan na bigyan din daw ng kapangyarihan na noon para kahit sino ang mapatungan niya ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu. Kaya ito po ang sagot sagot ni Pedro. Sinagot siya ni Pedro, naway mapahama ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inaakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Yan po. Kumbaga, nangahas itong si Simon na bakala niya bababayaran lamang po ang anointing, Kaya dito sabi dito ni Pedro, ang akala mo, sabi diyan, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Dahil ang akala niya mababayaran lamang po ang kapangyarihan ng Diyos, 22, pagsisihan mo ang kasalanan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin, dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Yan po yung inggit na nabanggit natin dito sa chapter 6, na kung saan itong nagagalit itong mga mga pinalaya na mga Hudyo dahil nangangaral si Esteban na may kapangyarihan. Kaya ganun din pinaggawa nila ng istorya ng kasinungalingan si Esteban, hanggang sa ito po ay kumbaga ay pinagbabato hanggang namatay dahil sa inggit. At ito na naman, itong si Simon, na inggit na naman siya sa nakita niya nakapangyarihan ng ipatong ni Pedro at ni Juan sa mga Samaritano ang kanilang kamay at tumanggap ng Espiritu Santo itong mga nabautismuhan. Kaya sinabi po dito ni Pedro, kasi inalok sila ng pera ni Simon, bigyan daw noon, kapangyarihan noon. Kaya sinabi baga dito sa 20, sinagot siya ni Pedro, naway mapahama ka sa kasamang iyong salapi, sapagkat inaakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin, dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Inggit po at puno ng kasalanan ang umiral kay Simon. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro, Juan, ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon sa Samaria na kanilang dinaanan. Ayan. At ang sunod dito, si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Kita niyo po kung paano ang ng Lord. Sabi dito, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko ng pinuno ng mga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbasa ng aklat
ni Propeta Isaiah. Kita niyo po, nagbabasa itong yunokong ito. Sabayan mo ang sasakyang inuutos ng Espiritu kay Felipe, kaya't patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Kita niyo po, dahil ang Diyos, malino ito po sa atin, ang ating Diyos Ama ay nakamasid sa atin dito sa lupa. Nakikita niya po kung sino ang puso na gustong makaunawa at makakilala sa Kanya. At kapag nakita ito ng Diyos sa bawat puso ng tao, siya na po ang gumagawa ng kaparaanan upang lubos siyang makilala. Ito ang nangyari po dito sa isang pinuno ng taga-Utopia. Nakita ito ng Espiritu ng Diyos na itong yunokong ito po na nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah, kaya sinugo niya si Felipe, nasabayan po ito. Sabi dito, sabi diyan? Sabayan mo ang sasakyang iyon utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong nababasa? Sagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulutang binabasa niya. Ito pang binabasa nitong pinuno na ito ng Ethiopia dito sa aklat ni Isaiah. Ito po, sabi dito, siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinahamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. So dito po pa, nakikita natin dito ang tinutukoy na nitong binabasang ito ng Eunuko ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Siya po ito. Kaya nga, sabi dito, kumbaga, talagang nilid ng Holy Spirit si Felipe para maigay dito sa yunokong ito po, para maintindihan niya na ito'y patungkol sa Panginoong Hesukristo. Dahil pinaunawa sa atin ang salita ng Diyos na walang makakalapit sa Ama maliban na dumaan sa Panginoong Hesukristo. Kaya nung binabasa ito ng yunoko, pinadala si Felipe at ang tinutukoy nga ng mensaheng ito na binabasa ng yunokong ito ay ang Panginoong Hesukristo. Siya, ito po sabi dito, ito ang nasa aklat pa ni Isaiah po ito. Siya ay tulad ng isang tupang dinala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimi kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. So ang Panginoong Hesus po ito. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula ng kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Ayan, dyan na po nakapasok ang tungkol sa Panginoong Jesus kasi napakalinaw. Lahat dapat dumaan sa Panginoong Hesus dahil ang Panginoong Hesus ang nagtubos at nagbayad ng ating kasalanan. Siya po ang kabanalan natin at siya ang daan patungo sa Ama. Kaya itong pinuno ng yunokong ito nang ito po ay nagbabasa ng patungkol sa Isaiah. Nakita ito ng Diyos at inutusan ng Espiritu si Felipe na ipaunawa itong salitang itong binabasa. Kaya iyan. At ito nga, sabi po dito, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno,
tingnan mo, may tubig dito, mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Kasi ang utos, di ba, kailangan pagsisihan, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo'y magpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanda ito ng paglilinis ng ating pagkatao, yung bautismo. Mula ulo hanggang talampakan ay kay babautismuhan. Ito po ang naituro dito sa mga kasaysayang ito at itong tanong ng tanong sa kanya at sabi pala, kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? On the spot po, talagang nag-decide itong pinuno na eunuko na magpabautismo. Sinabi sa kanya ni Felipe, maari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Kaya sabi po dito, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Purihin ang Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan niya si Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan hanggang sa marating niya ang Cesarea. Purihin po ang Diyos. Kita niyo po ang kapangyarihan dito ng pagkilos ng Diyos. Totoo po, ng sabi nga ng salita, kapag hinanap siya ng buong puso, siya po ay masusumpungan. At ito'y nakita natin dito sa pamamagitan ng isang pinuno ng yuko itong pinuno ng mga yung eunuko na taga Ethiopia, na nakita ito ng Diyos na nagbabasa ng aklat ni Isaiah, kaya ipinadala niya si Felipe upang ipaliwanag ang patungkol sa Panginoong Hesus, at ito'y nanampalataya at on the spot sa nadaanan nilang tubig, siya po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus at nagpabautismo. So purihin po ang Diyos sa kanyang mga salitang ito. Napakaganda na talagang nakikita ng Diyos ang tao dito sa lupa, na kung nagdi-desire itong na makasunod sa Diyos, gumagamit ang Diyos ng instrumento upang siya ay makakilala ng lubos sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Diyan tayo magtatapos.